Anumang hugis ng kapalarang tinatahak natin mga mortal, saan mang sulok ng daigdig naroon ang karamihan, anumang estado ng buhay ang kinagsasadlakan ng ilan, saan man pong lupalop ng daigdig naroon ang bawat isa, mula ang hilaga, timog, silangan at kanluran, ang mundo at karunungan po mula dito sa Pilipinas ay naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking ibabahagi sa inyo ang sinaunang kahulugan ng nunal na matatagpuan sa tiyan. Bago po natin simulan, inaanyayahan ko po kayong sabay-sabay nating pasinayaan at pasalamatan ang walang katumbas na kabutihan at walang hanggang pag-ibig ng poong may kapal na patuloy sa pagsaboy at pangangandili sa buong sanlibutan. Ayon po sa lumang gabay, hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano, karamihan po sa mga taong may nunal sa tiyan ay madaling mag-init ang ulo, ngunit mabilis din namang humupa ang kanilang galit. Ayon din po sa lumang gabay, sila po ay pinapaalalahan ng mag-ingat sa kanilang mga desisyon sa buhay at sa mga ninanais nilang landasin sa buhay na nais nilang tahakin o piliin, lalong-lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusugal, pag-iinom at labis na pagsasayang ng oras hanggang sa makaligtaan nilang o katamaran nilang unahing iprioridad ang kanilang mga plano sa buhay, sapagkat ang lumang gabay po ay naglalahad na kapag napabayaan nila ang kanilang mga plano sa buhay, karamihan po sa kanila o karamihan sa iginuhit ng tadhana para sa kanila ay sinasabing hindi yayaman ang karamihan sa kanila, ngunit hindi rin naman maghihikaw sa buhay ni maging timawa. Kumbaga, karamihan po sa kanila ayon sa lumang gabay ay nakatakdang mamuhay ng katamtaman o may kakontentuhan. Ayon din po sa lumang gabay mga kamundo, bago po ipagpatuloy ng mundo at karunungan ng pagbabahagi, hayaan niyo po muna ako magpasalamat ng buong puso sa inyong walang sawang suporta at pagsubaybay. Sa pagpapatuloy po mga kamundo, ayon sa lumang gabay, karamihan o halos lahat ng mga taong may nunal sa tiyan ay may mga kaibigang magpapasaya sa kanila. Subalit mga kamundo, ito po'y inyong pakakatandaan, lalong-lalo na kung kayo o may mahal kayo sa buhay na may nunal sa tiyan, sapagkat ang lumang gabay po ay naglalahad ng paalalang muli na kailangan nilang matutong manindigan sa buhay, lalong-lalo na sa pagpili ng mga kaibigan o pakikisamahan, sapagkat bahagi ng kanilang kapalarang tatahakin ayon sa lumang gabay ang magkaroon ng maraming kaibigan na nakatakdang maging sanhi ng kanilang kalungkutan o kabiguan sa buhay. Sa madaling sabi po mga kamundo, magkakaroon sila ng mga kaibigang magsisilbing masamang impluwensya sa kanila. Mga kamundo, ang aking pong ibinahagi ay mga gabay po lamang. Sa makatwid po, tanging Diyos po lamang na makapangyarihang may likha ng buong sanlibutan ang siyang makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulma nating kapalaran. Bago po magtapos ng pagbabahagi, ang mundo at karunungan ay nais mag-iwan ng mga katagang. Ang gulong ng bawat buhay natin ay laging may pinagmulan at kinahantungan. Kung tayo man ay nakakaangat sa buhay sa kasalukuyan, huwag po nating hayaang hamakin at kutsain ang mga taong patuloy sa pagpupunyagi upang makamta ng mga minimithi sa buhay. Buhay na umuugnay sa araw, sumikat man ito mula silangan, ang katotohanan ay mamumutawi na laging sa kanluran lumulubog ang araw. Ito po ang mundo at karunungan na laging nagsasabing, mahalin at ingatan po natin ang kalikasan at huwag po nating pagmalupitan ng mga aso at pusa na laging may ambag sa mundo upang ating tamasain ang balansing enerhiya ng kalikasan. Mga kamundo, mahal ko po kayo. Maraming salamat po.